Live interview ni Senator Chis Escudero, may ibinulgar mapatungkol kay Martin Romualdez. At ito, Vice President Sara Duterte may panibagong ilalabas or may panibagong inilabas na alas laban kay Martin Romualdez. Grabe itong mga pag-uusapan natin ngayon, mga banadheros. Talagang malupit. Sa sobrang lupit po ay talagang napapatayo ka na lang sa upuan mo pag napapanood mo tong mga issue nila. Mapatungkol dito sa politics world. At dito nga sa isang interview ni Senator Chis Escudero ay talagang marami siyang naibunyag bago pong upload po ito Hindi nyo pa siguro ito napapanood dahil madaling araw po ito in-upload itong interview na to, no? So dito nga ay talagang makikita niyo po na etong si Senator Chis Escudero ay napakalupit po, no, napakalupit ng kanyang mga banat mapatungkol dito kay Tambaluslos. Kilala naman ho natin si Tambaluslos, isa po yan sa talagang mastermind sa mga nakawan ngayon, hindi lang pala sa issue ng flood control kundi marami pang iba. Marami pang iba na talagang dawit dito si Martin Romualdez. In English pa no? Ganun talaga, buhay-buhay, ganun talaga ang nangyayaring kalakaran ngayon. So bago muna yan, dito muna tayo kasi kamakailan lang may nag-viral na topic or ano mong pwedeng sabihin, issue dito nga sa tawag dito sa ni Senator Rodante Marcoleta. Na tinawag niyan tanga yung isang tanga naman talagang news anchor or isang hindi naman din kilalang news tawag dito isang journalist. Ngayon, may pinost po dito si Madam si Madam ito tawag natin sa kanya. Ito si Madam, si Ma'am Cathy Binag, no? May inilabas tawag dito, may inilabas siya na may inilabas na patunay na ito ay hindi pala isa rin palang bayaran siguro itong lalaking ito. So eto 'yon. So yan, basahin po muna natin. Ako po mukhang bumabakat po ang ating dun sa ayun, hindi ko pa pala naayos yan, no. So dito sabi ni Ma'am Cathy Binag, ang nag-interview kay Senator Rodante Marcoleta ay MOR o Media Relation Officer na matagal ni Lacson. Plus nakakasama si Remulla, ang kasama niya sa show is MOR naman si Saldico. Naku po mga kalaban niya na. Puro mga kalaban yung nakakasama pala nitong angkor na to, no? So dito nga makikita nyo, may papakita nga akong picture sa inyo at hindi na natin wait lang. Asan na yung na yun? So ito titignan natin ito po yung mga picture. So yung mga picture na yan, nilabas lang muna natin to. Ayan po yung mga picture na kasama nga ho dyan etong si Remulla at etong angkor na to. So hindi ko lang masyadong naipakita sa inyo. Kasi ganyan lang yung in-screenshot lang naman natin ho yan, no? So yan, kitang-kita nyo ho dyan na kung sino yung mga kasama niya. So sa madaling salita, talagang po pala talaga ito, kampon. Kampon ni tawag dito, kampon po pa talaga ni ng mga, kaya pala ganun ang tanungan kay Senator Marcoleta kasi nga pala to, bataan mukhang bataan ni Remulla. Kaya ganun yung iba yung dating ng tanungan niya. Gusto niya may palabasin, at sa totoo nga lang,
yung ano na yon, yung interview na yun, pagkatapos tawagin siyang tanga ni Senator Rodante Marcoleta na deserve niya naman. Eh ano nga, agad naman lumabas sa bunganga niya na mismo na may talagang intention siya sa mga katanungan kay Senator Rodante Marcoleta. 'Di ba? Sa talagang may galit talaga siya, talagang may intention siya na siraan at bastusin etong si Senador Marcoleta. So ito nga yung issue na yun. Samantalang para hindi na tayo hutumagal, dito puntahan na natin yung live interview ng Net25 dito kay Senator Chis Escudero. So ito po at ating panoorin. Bye-bye, taos pusong pagbati. Kamusta po kayo? Sen, nakikita namin sa video, parang iba araw nyo ngayon. Mukhang fresh na fresh po kayo. Mukhang masaya kayo, Sen Chis. Wala, matanda na, tumanda na mula pa nung una nating magkasama-sama at magkausap. Oo nga po. Pero anyway, mula po kahapon hanggang ngayon, kamusta na kayo? Mukhang naibulalas po ninyo ang gusto nyo sabihin kahapon sa plenaryo. Okay naman po, pero ang pangunahing layunin nun ay pangalagaan at protektahan po ang Senado. Hindi lamang ang mga miyembro nito ng mga senador, pero ang institusyon mismo na tila nahihila pababa, natuturo ng mga may masabi lang ang kaugnay ng isyong ito. Aha. Ako ho mukhang, alam nyo, yung binanggit nyo, yan din ang tema ng binanggit ni Senador Rodante Marcoleta. Isa naman ang gusto namin Ba't pa kayo nag-aaway-aaway? 24 na kayo, Sen Chis. Well, sabi ko nga, bahagi ito ng script na pag-away-awayin kami at ayokong sumabay sa script na yan. Para sa akin, ang Senado ay isang buong institusyon. Mas malakas ang ating bansa at ang sambayanan kapag malakas ang Senado. Hindi kapag pilit kaming pinag-aaway-away, pilit kaming pinagkakawatak-watak, at pilit kaming tinuturo. Sabi ko nga sa talumpati ko, hindi ba, Jen Nelson? Kada daliring ituturo mo sa kapwa mo, may 3 daliring nakaturo palagi, pabalik sa'yo. Pero paano po natin masisiguro, ano pa lang ba, logical thinking lang ba o meron kayong talagang pinangahawakan na ito ay kagagawa ni Speaker Romualdez? Ang sabi ko nga, lahat ng pangalanan dapat ipatawag at imbestigahan. Bakit tila namimili? Bakit tila hindi pareho at pantay? Bakit may tinititigan at may tinitingnan? Hindi ba dapat po pantay ang hustisya dahil yung babaeng sumisimbolo ng hustisya na may hawak na balanse, nakapiring po yung mata at hindi po dapat nakakakita. Kaya walang mapapaboran, walang tinitingnan, walang tinititigan. Pagkatapos yung magsalita kahapon, nakita namin ang daming mga senador, halos lahat yata dyan, di ba? Naglapitan Lumapit sa inyo, yung iba yumakap, yung iba parang nakisimpatya sa inyo Ano ang mensaheng ito na dapat na maintindihan natin, Sen? Hindi po simpatya. Ang karamihan na sinabi po nila, kung maaari kong sabihin, ay salamat na finally may nagsabi na nung gustong sabihin din ilan sa aming mga kasamahan sa mahabang panahon na siguro na lumilipas. Pero hindi ito pag-akusa kanino man, Nelson, Jen. Ito'y panghingi ng pantay na hustisya at hindi mapaniling hustisya. Ang mapamiling hustisya, sabi ko nga, sinasabi lang, ito lang. Dapat pare-pareho at pantay-pantay. Dahil kung sino man ang inosente, tulad ko, tulad ng ilang kasamahan namin sa Senado, mapapatunayan naman yan. Pero dahil sa init ng silakbo ng damdamin ng ating mga kababayan, kaugnay sa isyong to, kasama na ako. Siyempre, may maturo lang, may masabi lang, masisisinat yun na agad, na hindi naman po sana dapat. Huwag tayong dali-dali sa paghusga, lalo na kung pagbabasihan natin, wala naman pong ebidensya maliban sa pagbanggit ng mga pangalan lamang para malihis, para diversyon, ika nga, sa mga tunay na salarit. Kung ito po ay isang script, ano endgame nito? Ano ang the end? Madiin, yung pwedeng diinan, kaugnay ng mga mga binanggit na pangalan lamang, pero na yung tunay na salarin, ay makawala, makaalpas at hindi ika nga mapanagot. Kaya nga sabi ko, wala dapat pili.
kung binanggit ang pangalan ng isang opisyal sa executive branch, kung binanggit ang pangalan ng senador, binanggit ang pangalan ng congressman, dapat pantay na ipatawag at imbestigahan yan. Hindi dapat namimili. Pero alam niyo naman po, Sen. Chis, na hindi niyo naman basta-basta may papatawag, hindi pong imbitahan. Pero hindi natin pwedeng pilitin na sila po'y padaluhin dyan. Di po ba? Si Congressman Toby Chanco ay inimbitahan lamang, dumalo naman. Opo. Tama kayo. Hindi po pwedeng pilitin dahil sa inter-chamber courtesy ang sino mang mambabatas sa kabilang kamara. Ang House hindi pwedeng pilitin ang senador mag-attend. Ang senador hindi pwedeng pilitin ang miyembro ng kamara mag-attend. Pero wala naman pumipigil sa amin na maimbitahan yan. Nagpapasalamat nga ako kay Senator Lacson na nasabi niya na kung magkakaroon man ng isa pang pagdinig ang Blue Ribbon Committee, iimbitahan niya si Speaker Romualdez at Congressman Zaldico. Pero syempre, karapatan po nila na magpasya kung dadalo sila o hindi o kung gusto nilang bigay yung panig nila sa parehong institusyon kung saan binanggit ang pangalan nila. Meron ba tayong masasabing, isusugan ko lang, bigyan ko lang na konting emphasis sa binanggit ni Nelson, matibay na ebidensya na si Speaker nga ang gumagawa ng script na ito at sumusunod ang leadership ng Senado, Sen. Chis? Hindi ko sinabing sumusunod ang leadership ng Senado. Dahil pag sinabi ko yun, sumasabay na rin ako sa script niyang pinag-aaway kami. Opo. Sige po. Opo. So, para po sa akin, ang mga miyembro, ika nga, ng sindikatong gumawa nito, edi syempre sila nag-uusap kung sino lang ang babanggitin at sinong hindi. Simple ang katanungan ko, hindi ba? Wala akong tinuturo, ulitin ko. Dahil may 3 daliring tuturo pabalik sa akin. Hindi ba parang imposible na ni isang mambabatas ay walang kinalaman dito at puro senador lamang ang pinapangalanan nila? Dating senador man o kasalukuyang senador. Medyo nakapagtataka naman yan. Hindi ka panipaniwala yon. Kayo po ay bahagi noong gumawa ng budget noong 2025, 2024. Hindi ako nagkakamali. Ay, hindi po 2024. 2025 lang po. 2025. Anong masasabi niyo pag sinabi na kasama ka namin gumawa nung ng budget at inoprubahan natin Senador? Opo, pinagbotohan po yan ng lahat ng mga senador. Tulad ng sinabi ni Toby Chanco na pinatotohanan ko na po noon pa. Ang budget na yan, nang hiniling ng Pangulo, ang mga amendment na pinanukala ng mga senador, agad naming binigay at hindi po namin tinago. Ang Kamara hanggang ngayon hindi pa po binibigay yan. So yung mga panukalang amendment ng Senado, sinumite sa executive branch at binet, pinag-aralan, ni-review, hindi lamang ng isa kundi 2 o 3 departamento para matiyak kung ito nga ba'y tama at dapat gawin. So, saan pumasok ang korupsyon noong in-implement na? Alam, sa implementasyon po palagi yan. Dahil ang issue naman talaga ay ghost project at saka substandard project. Hindi po perpekto ang NEP. Malaya po at trabaho ng Kamara at ng Senado magpanukala ng mga amendment dito, mga pagbabago dito. Dahil hindi naman lahat po ng pangangailangan ng bansa ay nakikita ng mga executive officials sa anumang departamento. Sa Senado na lamang o sa Kongreso, napakarami pong ika nga ni Senator Soto nung sa po'y nagsalita kahapon. Opo. Normal at napakaraming mga lokal na opisyal na nagre-request sa Senado, sa Kamara, ng kung ano-anong pangangailangan sa kanilang mga barangay, sa kanilang mga munisipyo, sa kanilang syudad at probinsya. At trabaho naman ng senador, i-endorso yan bilang panukala at kung tatanggapin ng executive ay magiging bahagi ng budget. Dahil hindi naman po lahat ng kagawaran ay may sapat na budget para umikot at tingnan yung tunay na pangangailangan sa bawat sulok ng bansa. Opo. Totoo kayo dyan. Alam mo, Nelson, pati nga sa mga broadcaster, yung mga mayor, barangay chairman, lumalapit Di ba? May mga sulat na dala at folder na dala. Pwede bang tulungan nyo naman kami kasi itong barangay namin, yung tulay namin dito, ang dami na pong nasira, hindi napapansin kasi, sabi ko nga sa inyo, hindi. Pero, liwanagin nyo nga, sa inyo na nga manggaling, kasi yung salitang insertion, isiningit. Ang insertion per se po ba, illegal? Alam nyo, yung may ginagawa lang ako kaya hindi ako nakapag-reaction. Yung sinabi ni Senator Chis Escudero na bakit kapag senador ang natutumbok dito sa issue ng flood control, ang bilis-bilis nilang gumalaw.
Pero nakailang ulit na binabanggit or palaging itinuturo etong tawag dito, etong pangalan ni Martin Romualdez at Saldico. Bakit hindi inaaksyonan? No, so wala namang binanggit si Senator Chis Escudero na merong ibang mga senador na kontrolado ni Martin Romualdez. Sa madaling salita, ni Martin Romualdez sa bataan o tuta ni Martin Romualdez, no? So wala namang binanggit doon si Senator Chis Escudero. Pero kung sa atin man ng mga netizen, talagang may kahina-hina lang nangyayari kasi obvious Biruin mo hindi talaga kapag ang nangyayari kasi kagaya ng sinabi ko sa vlog ko sa Facebook na kapag may mga taong nagsalita mapatungkol sa mga senador na dawit sa flood control issue, itinuturing na bayani. Pero kapag may mga tao na lumitaw at sinabi na itong si Martin Romualdez at Saldico ay involved sa flood control issue na sila nga yung pinapadala ng pera, anak ng teteng, wala tayong parang ang ginagawa, sinungaling agad. Parang binabaliwala, parang pinapalabas nila, hindi totoo yun. Pero pag sa senador, sa iba, lalong-lalo na dyan sa mga pumirma or pumabor sa archive ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, bayani agad. No, bayani agad ang turing nila. Kasi bayani to, matapang to. Dinawit si senador ganito, si senador ganyan. Tsaka tingnan nyo obvious na obvious po ang demolition job na ginagawa sa mga senador. Ang unang ginawan, si Chis Escudero. Pangalawa, si Villanueva at si Jinggoy. Hindi ko kinakampihan si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Villanueva, pati si Senator Chis. Ang akin lang dito, maging patas po yung hearing. Maging patas po yung investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee. Kasi nga, obvious na kapag sa senador, buhos ang nila, talagang nakatutok sila. Pero kapag kay Congressman kay Congressman Saldico at kay Congressman Martin Romualdez, the future Prime Minister of the Philippines, the motherfucker, tawag dito, talagang binabaliwala nila, iniitsapwera, hindi nila pinapansin. Obvious na obvious yan at yan po nakikita ng mga netizen ngayon. Tanga lang ang hindi nakakapansin. Hindi, totoo. Tanga lang talaga ang hindi nakakapansin sa ganyang galawan dyan sa Senado. No? So, kaya yung sinasabi ni Senator Chis Escudero, totoo naman No? Alam nyo, yung hindi ko po dinidepensahan etong si Senator Jinggoy. Yung akin lang kasi, sige, sabihin na natin na involved nga sila, pero dapat patas. No? Hindi lang nakapokus ang hearing sa mga senador, dapat pati din sa tawag dito sa mga congressman. Anak ng teteng, saka senador lang 'Di ba? So yan ang nangyayari ngayon. Hindi po. Ang insert po ay maduming salita ng amendment. Ang tawag po dyan ay amendment. Panukalang pagbabago sa batas. Amendment po yan, hindi po yan insertion. Pero magkaparehong salitang ginagamit, pero masyadong madumi na yung konotasyon ng insertion. Pero sa totoo lang, sa legal na pananalita, amendment po yan dahil pagbabago yan sa isang panukalang batas na isinumite ng executive branch. Ulitin ko po. Hindi naman po perpekto yung proposed budget ng executive branch. Napakita nga po, hindi ba? Opo. Na may mga project doon na tapos na. May mga project doon na ilang ulit nang ginawa. Dahil hindi naman po kasi perpekto yon. At kung nakikita yon ng Kongreso, Kamara man o Senado, sa ilalim ng saligang batas, ang power of the purse ay nasa Kongreso. May kapangyarihan po ang Kongreso magpanukala ng pagbabago dito.
Buti na liwanag niyo po yan. Kasi sa tao, yung pangkaraniwang mamamayan, pag sinabing insertion, Illegal illegal ka agad eh. Kasi pag tinawag niyo po insertion, isiningit, di ba? So, yun Sinabi na po ni Senate President Soto mismo po yan kahapon. Pinaliwanag niya po yan kahapon. Na hindi yan illegal, ayon sa kanya, tama naman, at normal na ginagawa yan, hindi lamang ng mga senador, pero ng mga kongresista. Sa katunayan, maski na ang executive branch ay nagsusumiti pa ng mga amendment sa pamamagitan ng tinatawag po nilang errata. yun. Hindi Opo. po na errata, nagkamali sila. So, kailangan buhin para ayusin, para hindi po madoble yung proyekto. Sa media, tawag nyo, erratum. Oh. Errata. Pero kailan, Senador Chis, nagiging masama Nagiging yung illegal, insertion o amendments? Kasi dito nagmula yung... Oo. Kaya tinuturo nilang parang naging masama yung insertion eh. Ulitin ko, ang issue kaugnay ng flood control ay kaugnay ng ghost project at substandard project. Yung pagpanukala ng anumang pangailangan, kalye man yan, school building man yan, flood control man yan, o seawall man yan, yun po ay bahagi ng proseso ng pagpasa ng batas. Nagkakaproblema po at papasok po ang illegal at bawal kapag ka po substandard or ghost yung proyekto. Doon po ang illegal dahil magkakaroon po lamang naman ng kickback, magkakaroon po lamang naman ng bayad o bayaran kapag ka substandard at saka ghost Tama. yung proyekto. Dahil kung hindi po, kulang pa po yun para sa mga nagpapatupad mismo ng maayos na proyekto. Gaya kahapon, meron pa isang senador na may statement, halos lahat ng senador ng 19 Congress may insertions. Parang Ang dating sinagot- lahat kayo masasama eh. Sinagot po yan ni Senate President Soto kahapon din. Opo. Ako nagbigay na aking talumpati. Opo. Na hindi po yan illegal, hindi yan masama, kasama yan sa proseso, at yung konotasyon, yung pagdikit sa paniniwalang insertion ay mali. Para naman po nating sinabing perpekto ang NEP o ang panukalang budget at hindi na pwedeng baguhin. Ika nga, nakaukit na po yan sa bato Opo. at hindi na pwedeng baguhin pa. Hindi naman po yan perpekto. Sana ay malinaw yung punto na yan sa taong bayan, sa masa, lalo na sa Nelson. Kayo po ay nadawit dito nang magsalita kasi mahaba na yung hearing. Nung lumitaw lang yung Yusek Bernardo no? At ang itinuro niya ay yung isang Maynard Ngu. Nakapag-react na kayo rito pero ang latest dito, nag-resign na itong si Maynard Ngu sa Altus Property bilang Altus Property Director. At sinasabi naghahatid daw ng 160 million pesos. Grabe, no? Oo. Sana all na yung pera. Milyon, oo. Ito daw po ay malapit sa inyo. Ano bang sagot nyo dito, Sanchis? Sinagot ko na po yan na hindi ko nakakausap si Yusek Bernardo kaugnay sa bagay na yan at nakapagtataka na lahat ng pangalan binabagit niya ay puro senador. Inamin naman niya, Jen at Nelson, Opo. na hindi rin niya ako nakausap o nakita man lamang o may inabot na anuman sa akin. Haharapin namin ito, nakahanda kaming harapin ito saan mang forum dahil naniniwala kami na kaya naming patunayan na kami ay inosente, ako ay inosente. At ito'y mema lamang, may masabi lamang at bahagi, tulad ng sinabi ko, ng script na pinapalaganap para lamang ilihis ang issue at maging diversyon. Dahil masikat ang mga senador, mas pwedeng masisi ang mga senador para ialay, ika nga, sa dambana ng galit ng tao na hindi po tama dahil nadadamay ang mga inosenteng tao. Ayun. Mas, ano daw kasi kayo, ang senador, mas presidential. Ganda nun. saka Ganda nun sinabi niya nun. Yun ang... Yun Ay, ang... naku, wala akong kabalak-balak, Jen Nelson. Yun. Sabi ko na Yun nga po. hindi ko balak tumakbo sa 2028 siguro ng re-election, hindi pa ako sigurado dahil tumatanda na at nararamdaman ko na sa mga tuhod ko at saka paa. Baka naman kasi nagpapalata ka, Senator Chis, kaya parang gusto kang gurgurin ni Romualdez. Baka sabihin, ako mukhang kaya kung si Chis pa yung makakatapat ko, mukhang kaya kong talunin ito. Parang kaya kong ilagapak nito. Baka ganun lamang nag-iisip lamang.
Baka ganun yung nangyari. Pagtanda natin pare-pareho. Oo, yan po kasi ang lumilitaw, pinapalabas ngayon dyan ha? Oo. Na itong speech ni Senador Chis Escudero Yung naratibo doon niya kahapon. ay tamang-tama para sa 2028 election. Baka daw maging partner kayo ni BP Inday Hindi po pinag-uusapan yon. Wala pong ganung uri ng Tsaka ito alam nyo palaging paulit-ulit naman sinasabi nila mismo na kayang-kayang talunin ni Martin Romualdez si BP Sara. Nakakapagtaka dito. Kung gano'n naman palang kayang-kaya yung talunin si BP Sara, di talunin nyo na lang sa 2028. Sabi nyo, malakas, di ba? Kayang-kayang talunin ni Romualdez. Yun yung pinangangalandakan ng mga vlogger, ng mga bayarang ng mga rapper. Na kesyo kayang-kayang talunin na kesyo na hindi daw mananalo si Vice President Sara Duterte kung hindi daw dahil kay Marcos. Di ba si Martin Romualdez, isa sa mga natutunugan yan, natatakbo sa 2028. Di magpatulong siya sa pinsan niya. Malakas naman pala yung pinsan niya, di ba? Depende na lang pag talagang, kung yun ay kasinungalingan lamang. Kung yun ay isang kayabangan lang, alam naman din namin ng mga DDS na kabaliktaran yun. Dahil biruin nyo, tumakbo na ho ng pangilang beses si Marcos Jr. sa pagiging presidente. Sa vice president ka lang, tinalo siya ni Lenny, di ba? Tatatandaan niyo yun. So, para sa amin, talagang si Marcos siguro ang hindi mananalo kung hindi dahil kay Vice President Sara Duterte. At yun ang totoo dun. Ewan ko dito sa mga bayarang rapper at vlogger, paulit-ulit nila sinasabi. Minsan ako na nahihiya sa kanila Ako na nahihiya sa kanila. Sabi ko, ano ba itong mga taong to? Parang hindi ba kayo natatakot sa kayabangan nyo? Okay sana magyabang kung totoo kaso wala Okay sana magyabang kaso wala Laging lagapak, lagi silang nachi-checkmate. Senator Chis, baka natatakot sa'yo si Romualdez, kaya ganun. Usapan, unang beses kong nakita si Vice President Sara matapos ang 2022 elections. At nagpasalamat ako sa kanyang pagbisita at pagbigay ng suporta sa kasalukuyang kinakaharap namin ng mga isyu ngayon bilang mga senador at bilang isang institusyon ng Senado. Napansin din po namin na kahapon habang nagsasalita kayo ay nandun ang inyong may bahay. Actually, hindi po. Fake news po yun. Fake news ba yun? Hindi mo totoo yun? Hindi po. Ibang pagkakataon pala yun? I think nung sumumpa po ako yun, Pati Net25, fake news na. na bilang Senate President last year. Gano'n. Nandun pa si Ma'am Edna Marcoleta rin asawa ni... Sa video, so hindi pala totoo yun? Opening po yata ng Kongreso. Kaya pala mga nakasaya sila, tsaka yung parang formal... Na-fake news pala tayo dyan. Na-fake news kayo. Opening po ng Senado yan. Na-fake news. Wala po siya doon. Talaga naman. Talaga nga naman, no? Jen Nelson, piso isa ang fake news ngayon. Kaya sabi ko maging mapanuri po tayo. Huwag tayong agad-agad at dali-daling magturo ng walang basehan, maniwala sa akusasyon ng mga memasabi lang. Tama yan. Upang sa gayon ay hindi po natin kailangan na baliktarin na bawiin anumang mapanghusgang salita na ating bibigay laban sa ating kapwa. Hindi, alam nyo, totoo yun na hindi talaga din basta-basta na tayo kahit na alam nyo, sa amin sa mga sabanateros, ang ginagawa namin para makaiwas kami sa, alam mo yun, yung para hindi kami mapaso, hindi kami masabihan, marami, yung mga vlogger lang naman ang sasabi sa amin fake news kami. Pero ang fake news talaga, sila naman talaga, di ba? Ang ginagawa namin, pinapakinggan kasi namin at inaaral at nire-research ko ano yung totoong balita. Halimbawa na lang halimbawa. Yan gawin nating halimbawa ang ka-fake newsan na sobrang fake news na nangyayari or nangyari gawin nating halimbawa yung nangyari kay Pastor, 'di ba?
Unang-unang fake news ho doon, yung mga ibinibintang ho sa kanya na may ano daw, salbahe, yung kay Amanda na 13 ang belt bag sa gilid. So yun, inaral namin yun, siniliksik namin yun, at pinakinggan namin yung side nila, at talagang pinagdugtong-dugtong namin lahat hanggang sa napagtanto namin, at lumabas naman din kamakailan lang, 'di ba? Lumabas yung sa witness ni Risa Ann Libayrus na binayaran siya ni Senator Risa Ontiveros para lang idiin si pastor. So kung kami, hindi kami nag-research, hindi namin pinag-aralan, at hindi namin pinakinggan yung side nila, fake news kami. Nung mga panahon na yun, talagang mga panahon na yun, kalaban or iba ang tingin namin kay pastor. 'Di ba? So ganun dapat ang ginagawa. Na alamin, ito si Cheese, hindi porket na isa siya sa mga sumangayon sa archive sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, kaya pinapaboran ko siya. Kasi nga, nasa tama naman yung sinasabi niya. Talagang masasabi natin na totoo yung sinasabi niya at walang ka-fake newsan. Kagaya na lang dyan kay hindi tayo basta-basta nagbibitaw ng salita kay Jinggoy at kay Villanueva, kasi hanggang ngayon ongoing pa yung investigation, at iilan lang naman ang tumuturo sa kanila, kasi nga parte ito ng demolition job para sa mga senador dahil nga sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Yung kay Martin Romualdez, kaya naman talagang dinidikdik namin kasi obvious na talagang nagnanakaw sila. Oo. Hindi yung ka-fake newsan, ang dami na nagsasabi, kaya nga inaano na namin na talagang ginawa nila yun. Diba? So ganun dapat ang gawin ng iba, lalong-lalo na sa mga kapanood itong video na to, na alamin muna natin lahat bago tayo magbigay ng komento. Kagaya yan, isa pang fake news na si Marcos din ang gumawa. Mismong presidente nagpe-fake news. So katulad nung sinabi sa isang interview ni Marcos Jr. na wala daw barel, wala daw dahas, wala daw tear gas, wala daw ginawang mali. Etong mga kapulisan nung sinugod nila yung kay OJC compound. Pero kung halimbawa sobrang gustong-gusto ko si Marcos kahit nakakasuka. Kung halimbawa pinanood ko lang si Marcos, hindi ako nagsaliksik, hindi ko inalam kung anong punot dulo, maniniwala agad ako na totoo yung sinasabi ni Marcos. Kung ako ay talagang tamad ako mag-research or alamin ang katotohanan, di na fake news tayo, di ba? Kaso fake news yung sinabi ni Marcos. Kasi nga sa mga live namin pa lang talagang kitang-kita nyo na puro naka-full butter gear yung mga sundalo doon, yung mga sundalo tuloy yung mga kapulisan, lalong-lalo na si Torre. Diba? So ganoon, ang daming kaya kailangan talaga natin magsaliksik at pakinggan natin both side ng bawat sa issue ng politics, kasi hindi natin talaga alam kung sino yung nagsasabi ng totoo. Lalo sa panahon ngayon. So ito yung sinabi ni ito yung isa sa mga pasabog ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan ho natin. Inakusahan ni Senator Francis Cheese Escudero si dating House Speaker at Leyte Representative Martin Romualdez na siya umanong nasa likod ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang manifestasyon kahapon sa plenaryo, inihayag ni Senator Escudero na pinangakuan umano ni Romualdez ang mga miyembro ng Kamara for later release allocations o FLR kapalit ang pagpirma ng mga ito sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ginamit umano ni Congressman Romualdez ang pangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang FLR upang itulak
ang unconstitutional na impeachment complaint. Nako. Sinasabing pinapirma ang mga kongresista kapalit ang paglalabas ng pondo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Nako. So, ibig sabihin, totoo nga talaga yung balita na nagkabayaran, no? Nais ko din pong kumpirmahin ang sinabi ni Congressman Toby Chanco na ang pag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ginamit na paraan ni Speaker Romualdez para mag-release ng pondo nila na naka-FLR or for late release bago mag-eleksyon. Maski na alam po niya na hindi po ito kayang talakayin ng Senado hanggang sa Hunyo pa mula nung simula. Ulitin ko, ginamit ni Martin Romualdez ang FLR at ang pangalan ng Pangulong Marcos upang itulak ang kanilang unconstitutional na impeachment complaint. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi lalabas ang pondo ninyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Ayon kay Senator Escudero, ito anya ang dahilan kung bakit siya nanawagan na maging maingat at mahinahon ang mga grupo sa issue ng pagpapatalsik kay BP Sara. Inuligsa naman ni Congressman Romualdez ang akusasyon ni Escudero. Ba, sumasagot ha? Sumasagot. Pakinggan natin sagot ni Tamba. At tinawag itong DDS o Duterte Die Hard Supporter. Putang na, lumang ano na yan, tambaluslos. Luma na yan. Oo, wala mong bago. Pag pinagtanggol ng mga Duterte, sabihin DDS. At eto yan, speaking of Duterte, alam niyo ito, seryosong usapan, no? Bago natin, siguro tapusin na natin ito muna, sige. Versus script. Dagdag pa ni Romualdez, layon lamang ni Escudero na iposisyon ang kanyang sarili bilang kaalyado ni BP Sara para sa darating na 2028 election. Ayan na, so yun, no? So, ang nabanggit nga dito ni Martin Romualdez ay solid die-hard supporters daw si Chis Escudero. So, speaking of ganyan, no? Alam nyo, ito dapat ang maging mindset natin eh. Kahit hindi Duterte. Kahit ibang apelido yan or ibang tao yan. Dapat pa rin nating suportahan kung ang pamamalakad sa Pilipinas at ang mindset, talino at malasakit ay kagaya ng Duterte, kagaya sa mga Duterte. Halimbawa na lamang, si Leni Robredo. Si Leni Robredo ay tumakbong presidente. Yung background ni Leni is mala Duterte. Kailangan natin iboto yun. Dahil yun ang... Tsaka ito hindi tayo... para ho sa akin, wag nyo sanang masamain mga Duterte supporters. Hindi po ako nandito, hindi ko po pinagtatanggol ang mga Duterte dahil sa pangalan nilang Duterte. Hindi ho ganon. Pinagtatanggol ko sila, pinaglalaban ko ang mga Duterte at pinaglalaban ko ang bansang Pilipinas dahil ang mga Duterte ay napakaganda ho ang nagawa nila sa bansang Pilipinas. Yung pangarap, yung malasakit, pagmamahal ng mga Duterte sa Pilipinas, yun yung kinahangaan ko. Hindi yung personal na buhay. Hindi yung personal na pagkatao ng mga Duterte. Hindi yung porket matapang ang mga Duterte, kaya in-idol, gito ganyan. Hindi yung ganon. Kaya ako sinusuportahan, pinagtatanggol ng mga Duterte dahil sa ginawa nila at maaari nilang magawa sa bansang Pilipinas na matagal na ho nating hinahanap-hanap at pinadama ho sa atin yan ni Pangulong Duterte, kaso bitin ho ang kanyang termino na 6 na taon. Diba? Alam nyo naman ho yan. Yun po yun eh. Yun po yung dapat natin maging yung sinasabi nito na forget Duterte, diehard supporters. Isang malaking katarantaduhan yun, Martin Romualdez, walang ganun. Kami banateros ako, sa akin na lang, kaya ako sinusuporta ng Duterte kasi yung malasakit eh. Yung pagmamahal ng mga Duterte na kaya nilang gawin at nagawa na nga, di ba?
at kaya pa nilang ituloy gawin sa bansang Pilipinas. Kaya ko sila minamahal. Kaya ko sila sinusuportahan. Hindi porket na Duterte. Halimbawa lang naman Marcos. Kung naging maayos si Marcos, kagaya ng pamamalakad ni Pangulong Duterte, susuportahan ko din si Marcos, ba't hindi? 'Di ba? Kaso nga Oo, lagapak laglag yung ngala-ngala. Tabingi pa yung panga. Rhyme yun. Oo, kaya hindi isa nangyayari ngayon, 'di ba? Paano mo susuportahan si Marcos Jr.? Kung katulad siya ni Pangulong Duterte na pinuksa yung mga kriminal, mga makakaliwa, mga sindikato dito sa Pilipinas, papalakpakan ko si Marcos. Susuportahan ko siya. At dapat ganun ang maging mindset din natin. Halimbawa na lamang, nakikita natin na halos kaparehas ng, baka nga mas malamangan pa kung ano yung nagawa ni Pangulong Duterte, baka mas lamangan pa ni halimbawa na lamang ni Pastor. Pastor Kibuloy. Yung nagawa ni Pangulong Duterte ay kayang-kayang gawin din ni Pastor. At masihigitan pa. Kailangan natin iboto si Pastor. Iyon ang hinahanap natin O halimbawa, Estrada naman, si Jinggoy. Yung nagawa ni Pangulong Duterte dito sa Pilipinas ay kayang gawin din at ganun din ang mindset ni Jinggoy Estrada. Iboboto ko si Jinggoy, susuportahan ko siya. Kasi maganda yung hangarin niya sa bayan. Kahit si Martin Romualdez, itong inayupak na to. Halimbawa, yung mindset, malasakit, tapang, pagmamahal sa bansang Pilipinas ni Pangulong Duterte ay katangian ni Martin Romualdez. Ibubuto ko din siya. Bakit hindi? Yun ang hinahanap natin kaso, malayo sa katotohanan yun. Pag-usapang Martin Romualdez. Ngayon pa nga lang congressman, grabe na mangurap. Paano pag naging presidente pa yan? Diba? Paano pag naging presidente pa yan mas lalong nangurap yan. Ito yung sinasabi ko kanina na napasabog ni Vice President Sara Duterte. So panoorin po natin. No, ma'am. No. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain. Ito ang tugon ni Vice President Sara Duterte nang matanong kung tingin ba niya ay stable o matatag ang kasalukuyang gobyerno ng bansa. Sa gitna ito ng pagdawit sa ilang mga mambabatas sa malawakang pagdanakaw sa mga proyektong pinondohan ng pamahalaan. Ayon kay VP Sara, masama ang loob niya sa ginagawa sa bansa. We have already seen the testimony of witnesses about corruption, and there is practically nothing happening in our country. Ilang ulit ko na yan sinasabi noon na tigilan yung politika, tigilan yung pansariling pag-una ng pansariling interes kasi walang nangyayari sa ating bansa. Tinawag naman ng palasyo na kasinungalingan ang pahayag na ito ng pangalawang Pangulo. Isang malaking kasinungalingan na naman to. Alam natin na matatag ang ating gobyerno, ang pamahalaang ang administrasyon. Matatag ang matatag naman talaga ang administrasyon. Sobrang tatag nga, protektado nila si Tambaluslos Matatag naman, tama naman sinabi ni Auntie Claire. Marcos Jr. Ito ay ginigiba lamang ng mga obstructionist. Kaya akala ko ba matatag? Ba't ginigiba? So, ibig sabihin, natitinag pala kayo kasi totoo, ganun ba? Natulad nila. Malamang hindi nila nakikita anong ginagawa ng Pangulo dahil bulag sila. Anong ginagawa? Ultimong pinsan niya nga, hindi niya mapanagot sa batas. Gago ka ba? Asan ang ginawa ni Marcos? Ang taas-taas na ng utang ng Pilipinas. May nangyari bang project? Asan yung mga flood control? Bakit nagkaroon ng nakawan sa flood control lang hindi niya alam? So, ibig sabihin, wala siyang ginagawa. Tanga.
Boplak. Boplak ka, Claire Castro. Aturingan na attorney, tangina, mas matalino pa ako sa'yo. Nagbubulag-bulaga, nakapikit ang mata. Nakita na natin, sabi nga niya, marami na nagtatestify. Bakit? Ang Pangulo mismo ang nagpasimula ng pag-iimbestiga na ito. Hindi tulad nung nakaraan. At ang Pangulo din na nagsimula ng korupsyon sa flood control. Huwag kami. Huwag kami. Kanino ba nagsimula yung issue sa flood control na yan? Di ba kay Marcos? Tapos siya din yung nagsimula ng imbestiga para malihis sa kanya, para ang spotlight lang mapunta kay Saldico. Ginawa nilang puppet si Saldico. Ginawa nilang front yung mga kontraktor. Hindi ko sinasabing malinis ang konsensya ng mga kontraktor. Dawit pa rin sila dito kasi pare-parehas silang nakinabang sa ninakaw na pera sa taong bayan, di ba? Tapos ngayon sasabihin mo, pinagmamalaki mo na si Marcos Jr. ang nagpasimula ng tawag dito, ng investigasyon. Oo, siya nga nagsimula. Siya rin naman nagsimula ng korupsyon dyan eh. Gago ka ba? Gago ka ata eh. Napanorin natin. Administrasyon, anong nakita yung pagbuyang o pagbulgar sa mga ganitong klaseng anomalya? Hindi naman ikinagulat ni VP Duterte ang aligasyon na may mali-maleta umanong pera na dinadala kay Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Tugon ito ng pangalawang Pangulo matapos masangkot ang kongresista sa anomalya ng flood control projects. Kaugnay ito ng pahayag ng isang nagpakilalang Orly Guteza sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na tumistigo laban kay Romualdez. Matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Grabe, no? Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung mga suitcases na yon. Paliwanag ng pangalawang Pangulo, dati nang nasangkot si Congressman Romualdez sa pagtanggap ng limpak-limpak na pera na nakalagay sa maleta. Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Kung maalala ninyo, doon sa State of Delaware case sa Amerika, nabanggit na yung pangalan niya doon at nabanggit na rin yung pangalan niya doon na tumatanggap ng pera na nakalagay sa luggages. So ganun talaga yung modus nila. Sa pagpunta... So sa madaling salita, talagang gawain na talaga ni Martin Romualdez yan. Hindi, tsaka ito, matagal na yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte. O ngayon, di ba, maraming nagsasabi na fake news. Puro daw fake news si BP Sara. O ngayon, ngayon, lumabas ang lahat. Hindi lang si BP Sara Duterte ang nagsabi, kundi pati yung mga kontraktor na mga kakampi dati ni Saldico at Martin Romualdez. Hindi nagkatotoo na. So, sino ngayon fake news? O kayo, yung mga vlogger ni Tambajad, ni Tambaluslos. Diba, palagi nyo kami sinasabihan na fake news pag nire-reactionan namin yung video ni Vice President Sara Duterte. O yung dalawang tao lang ang may hawak ng pondo ng Pilipinas, sabi nyo sa amin, fake news kami. Ngayon lumabas na ang katotohanan. No? Asan na si Saldico? Nasa ibang bansa na, di ba? Si Martin Romualdez, ongoing na rin ata. Mukhang malapit na rin lumarga si Martin Romualdez pa ibang bansa. Diba? So talagang nagkakatotoo at talagang hindi nagkakatotoo, talagang totoong-totoo yung mga balitang pinapahayag sa atin ni Vice President Sara Duterte. Ang problema lang dito sa mga hayop na mga vlogger at rapper,
Sila talaga yung nagpapakalat ng fake news. At ito, yung iba pang mainstream media. Dahil nga ngayon, sobrang bias na ng ibang mainstream media na talagang, alam niyo yun, talagang obvious na tabon yung kanilang, yung kanilang pagbabalita ay nakadepende lamang. Or pag against sa Duterte, ibabalita nila. Pero pag against sa administrasyong Marcos, lalong-lalo na kay Martin Romualdez, tikom ang bibig nila. Ganyan kalupit ang mga nangyayari ngayon. Vice President Sara Duterte dito sa Senado ngayong araw, inihagri ng Vice Presidente na hindi lang kickback sa flood control umano ang tinatanggap ni Congressman Romualdez. Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Uy, grabe. Tumatanggap sila. Ang lupit, no? Si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa flood control. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang mga sources ng corruption na dinideliver. Grabe, ang tindi, no? Ay, may ba yung napindot ko? Tindi, no? Biruin mo, grabe na yung yaman. Di ba noon pa man sinasabihan na mayaman itong si Martin Romualdez? May isa pang may interview nga yan na nagkakaroon nag-ano siya ng pera na umaabot ng 400 million per year. Diba? 400 million per year, 400 million per month ata yung income niya. Isa sa pinakamayaman ng mga congressman. So, hindi pa siya nakontento doon. Meron na siyang flood control at tangina ngayon sa mga gambling, meron din pala siya. Diba? Ang lupit. Tumanggi nang ihayag ni VP Sara kung sino ang nagsabi sa kanya nito. Dapat lang. Aniya, ayaw din lumabas ng mga taong nagbigay sa kanya ng mga impormasyon dahil na rin sa takot. Ngunit galing anya ito sa opisina ng kongresista. Ay, ang lupit. Ito din yung mga tao na nagsasabi sa akin na na aatake sila sa confidential funds. Ito din yung reason kung bakit hindi na namin ginamit yung confidential funds on the 3rd and 4th quarter noong 2023 kasi sinabihan na kami na pinagmimitingan sa loob. Lupit, no? Oo, talagang talaga. Buti, nako po, Martin Romualdez, may umaaha sa'yo. Magkaroon tayo ng hula-hula ngayon. Sino kaya yan? Hindi kaya si Abante yan? Pwede rin si Luistro. Hindi kaya si Akop? Sino kaya sa loob ng Congress ang lumalaglag na kay Martin Romualdez? Tinatraidor ka na pala, ha? Tambaluslos, ha? Rinig na rinig mo dun sa video ni Vice President Sara Duterte na ikaw ay chinuchupulangot baby ko muna. Oo, so ganyan katindi, no? Grabe, no? Tindi. Hindi talaga parang talaga, alam niyo yung pagiging corrupt. Ito talaga pinakasagad to ngayon. Ang tindi ho ngayon, no? Ito hindi na, wala na ata ang makakabura sa korupsyon netong administrasyong Marcos na to. Ito na yung pinakamatindi kasi yung korupsyon ni Marcos Sr. noon at ngayon, tapos dinagdagan pa ng pinsan nilang si Martin, pamangkin niya na si Martin Romualdez, na pinsan ni Marcos Jr., mas triple. Kaya nga nakakapagtaka na, hindi mo alam na may nangyayaring issue sa flood control? Presidente ka, sa laki ng perang nawawala, hindi mo alam? Ano yung pinagyabang mo sa SONA? Sa SONA pa lang, 5,500 flood control na po ang meron sa Pilipinas. At yung iba ginagawa pa lamang. Tapos hinanap ng taong bayan, umulan. Tapos hinanap ng taong bayan, anak ng teteng, kapiranggot lang yung kapiranggot lang yung tawag dito, kapiranggot lang yung ulan, hanggang bubong ng bus yung tubig. So sabi ng mga netizen, asan yung
Asan yung tawag dito? Asan yung flood control na pinagyayabang mong 5,500? At yung iba ginagawa pa lang. So doon nagtaka ang taong bayan eh. Kaya talagang etong si Marcos Jr. doon pa lang pinaghinalaan na talaga. 'Di ba? Sa tutusin, ang dami pa nga yung pagiging addict niya, hindi niya pa rin napapatunayan kung totoo yun o hindi. Dahil wala pa rin, hindi niya pa rin ginagawa yung hair follicle test hanggang ngayon. O pangalawa, yung biglang na-interview. Sabi niya, nandyan ang flood control na overwhelm lang. So ngayon, tapos ngayon, sasabihin niya na ang flood control ay guni-guni. Yun pala ang gagawin, nakala na natin, talagang tatapusin niya na yung issue. Talagang tawag dito, ano bang tawag dito, parang gagampanan niya na talaga yung pagiging pagiging presidente niya. Anak ng teteng, diversional tactic lang pala. Ang kukuyugin lang nila yung mga kontraktor, yung nasa buntot ng issue ng flood control, pero yung gitna na DPWH at yung Malacanang at Congress, anak ng teteng, absuelto. So talagang malaking palabas lang talaga, kaya nga hindi nagkakamali ang mga Duterte sa kanilang mga sinasabi na ito ay palabas lamang, dahil ngayon ay nagkakatotoo na pag pinagdugtong-dugtong natin lahat yung issue sa flood control issue talaga ay may kita nyo na sobrang ito ay isang malaking palabas lamang. At yun po mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo sa mga napanood natin, sa mga nireaction natin, i-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. May pindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat, ingat po kayo palagi, God bless and peace, and bye-bye. Uy, bakit mali? Ito pala yun.